Pakikibaka laban sa 10,000 ibang lahi kabanata 50 hanggang 51 nagpapatuloy. Nagpasalamat si Susangi sa dalawang babaeng dahil malaki ang naitulong nila sa laban. Pagkatapos ay inalok niya sila ng bawal na gamot. Hindi naman tumanggi ang dalawa, kinain nila ang bawal na gamot. Hinihintay ni Susangi anong magiging epekto sa kanila ng bawal na gamot. Bigla silang lumakas dahil nakadroga na sila. Nagpasalamat sila sa droga na pinakain sa kanila, gusto pa nila ng isa pa. Nag-away sila dahil ayaw pumayag ni Susangi, baka daw maging adik sila na bangag. Parang mga bata daw ang dalawa nag-aaway dahil sa bawal na gamot. Nagsabi naman si River na sayang daw ang dalawa walang jowa. Samantala ang magkapatid kaharap ang mga B-rank na alien, gusto nilang gamitin ang bago nilang teknik. Nagtawag ng punong kahoy si Kinsoy Abyssal Wood Summoning. Nakagawa siya ng isang malaking puno ng Nara Tree. Si Kinying naman ang sunod na nagpakitang gilas Earthen Root Annihilation. Napakadaming ugat ng puno ang lumabas at may kasama itong enerhiya. Pinulaputan ang kalaban. Sabay sumabog ito na parang bomba galing sa Iran. Pakiramdam ng magkapatid ay lumakas sila simula nang pumasok sa lagusan ng kawalan. Kakain muna sila ng bawal na gamot at pagkatapos magpahinga sunod nilang papisokan ang A-rank na mundo. Si Lan Sakong naman ay nakikipaglaban sa mga apoy na agila. Gumamit siya ng pampatigas na freezing agent. Tinamaan ang mga apoy na agila. Gagamit siya ng isang matigas na matulis na bato para makapatay ng dalawang agila. Pinagbabato niya sila ng mga yelo sa mukha. Pagkatapos ay diretsyong inatake ang kampo ng kalaban, pinatigas niya ito. Malaki daw ang naitulong sa kanya ng Inday bote galing kay Sushunan dahil hindi lang tubig na gagamit niya ngayon, pati na rin ang yelo. Samantala si Chu Xinghe gamit ang Sword Aura Domain kalaban ang dalawang higantay. Sayang daw oras niya sa pakikipaglaban sa mga higantay, kailangan niyang basagin ang tore nila kung saan naruroon ang pangunahing lagusan para matapos na ang lahat. Agad naman siyang hinaranggan ng dalawang higantay para hindi nito maisegawa ang masamang binabalak. Nagsabi si Chu Xinghe na wala na silang magagawa dahil nakita niya na ito. Sabay gumamit siya ng Sword Aura Mirage Domain, dumami siya. At hindi malaman ng dalawang higantay kung nasaan ang totoong sa kanila. Nagulat na lang sila dahil nasa tore na ng kalaban si Chu Xinghe at babasagin niya na ito. Talo na ang mga higantay dahil basag na ang base nila. Samantala sa lagusan ng kawalan, minaretes ni Chu Chan na patapos na ang mga kasamahan ni Nanding, hintayin nila ito para pasukin ang mundo ng Winged Sky Dragon. Nagsabi naman si Nanding na mauna na siyang pumasok sa S-rank na mundo para makapag-scout. Pinasok na sila ng ating bida. At laking gulat niya sa nakita niya. Nakita ang maraming malalaking jellyfish. Inatake nila ang ating bida, buti na lang nakailag ito. Hinahabol nila si Nanding ng mga atake. Pumalag ang ating bida gamit ang Azura Dragon Slayer kaya naputol ang jellyfish. Nakita niya ang dugo nito na parang lason sa may bahagi ng naputol na katawan. At yung espada niya na damaykit sa katawan ng jellyfish na may dugo ay nalason na rin. Nalulusaw ang espada sa sobrang lakas ng lason kaya tinapon na lang ito. Papalagan niya sila sa santukan, kailangan niya lang mag-ingat sa lightning at nakakaagnas na kakayahan. Sinabihan ni Nanding si Chu Chan na lagyan siya ng pangdepensa. At dahil nagkaroon na ng depensa ang ating bida, palag-palag na ito. Iniisip ng ating bida paano sila tatulunan dahil gumagaling ang sugat nila. Naiisip ni Nanding na gumamit ng malupitong pormahan at ipinagbabawal na teknik Frigid Eyes. Lumabas na naman ang sakit ng ating bida dahil sa paggamit ng kapangyarihan na may bato. Tumigas ang jellyfish, hindi na ito makamove on. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal na basag nila ang pagtigas, hindi umobra ang teknik. Apoy naman ang ginamit ng ating bida, ang ipinagbabawal na teknik ng Raging Flame Dragon. Lalo lang pinalakas ni Nanding ang kalaban dahil hinigop nito ang apoy na dragon. Sabay natalsikan ng lason ang shield ng ating bida kaya nabutas ito. Sinabi naman ni Nanding kay Chu Chan na palakasin ang depensa nito. Pagkatapos ay umatake ulit si Nanding gamit ang ipinagbabawal na teknik ng Direct Sound Wave. Pati yung sound wave ng ating bida ay hinigop ng mga potang inang jellyfish. Aatake na naman ang mga jellyfish. Tinalsikan na naman ng lason ang depensa ng ating bida, iniisip niya na kailangan niyang gumawa ng paraan para matalo agad ang kalaban dahil hindi kakayanin ni Chu Chan ang matagalan paggamit ng shield.
Nilabas ni Nanding ang isa sa malakas nitong tira ang ipinagbabawal na teknik ng 3,000 lightning tribulations. Laking gulat niya dahil lalong lumaki at tumaba ang jellyfish dahil sa lightning ni Nanding. Sinubukan gumamit ni Nanding ng ibang teknik na bomba. Sa kasamaang palad lalong lumalakas ang kalaban dahil sa ginawa ng bobo nating bida. Samoka ng dugo si Chu Chan, sinabi nito na hindi niya na kayang suportahan ng shield si Nanding dahil bobo daw ito. Kasunod naman ang paglala ng sakit ng katawan ni Nanding. Biglang may pumasok sa isip niya na gusto niyang subukan. Gagamit na naman ito ng ipinagbabawal na teknik, alam na nitong hindi gagana. Hinigop niya na parang vacuum ang lightning sa katawan ni jellyfish. Napa-array kopo na lang si Nanding sa sobrang sakit ng kamay niya. Pagkatapos ay pinilit niyang paliitin ang lightning na parang bola. At itinapon niya, sabay inutusan si Chu Chan na i-teleport ito sa kabilang mundo dahil para hindi masayang ang lakas nito. Dinala naman ni Chu Chan sa kabilang pintuan ng mundo ng ibang lahi. Samantala sa kabilang pintuan ay nakatayo ang isang alien habang masaya dahil oras na daw nila para atakihin ang Earth. Habang tumatawa ito ay napunta sa bunganga niya ang tinipon ni Nanding. Akala niya kung ano ito kaya diretsyong kinain niya. At sumabog siya na parang granada. Sa lakas ng pagsabog kalahati ng planeta nila ay nadamay. Napasabi naman si Chu Chan na hindi niya na kaya natulog na lang siya sa daan. Napasigaw si Nanding ng saklolo dahil nawala ang shield nito. Lalapain na siya ng mga natitirang jellyfish. Gumawa ang ating bida ng sarili nitong depensa, ang ipinagbabawal na teknik ng protective cyclone. Pagkatapos ay umatake si Nanding gamit ang ipinagbabawal na teknik ng water element extraction. Hinigop niya ang lahat ng tubig sa katawan ng mga jellyfish. Patuloy ang paghigop ng tubig sa katawan habang ginagawa itong maliit na bola. Isa-isang nagsibagsakan ang mga jellyfish dahil wala na silang tubig sa katawan. Natuwa naman ang ating bida dahil naging success ang plano niya. Pagkatapos ay tinapon niya ito sa kabilang mundo. Tinamaan na naman yung mga kawawang alien. Isa na namang ipinagbabawal na teknik ang nilabas ni Nanding, isang dragon ng lupa, Great Earth Burial. Lumalala na ang sakit ni Nanding dahil napaparami na siya ng gamit ng teknik na kailangan ng bato. Pagkatapos maubos ang kalaban ay pinuntahan niya si Chu Chan na lupaypay at walang malay. Papakainin na naman ni Nanding si Chu Chan ng droga para lumakas, inaaboso niya na ang kawawang bata. Pagkatapos ay nagising si Chu Chan at tinanong kung tapos na ang laban. Nagyabang naman si Nanding na tapos na ang laban, basic lang daw ito sa kanya. Sabay tinawagan niya silang lahat na magkita sa labas ng lagusan para bumalik sa maliit na mundo. At dito nagtatapos ang Kabanata 50 hanggang 51. Maraming salamat po sa panunood niyo. Mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Nanding.